So, trade recap lang tayo mga bossing. So, dito, sa USD CAD, nagkaroon tayo ng trade na merong 4.41 risk-reward ratio. So, i-recap lang natin kung bakit ko tinrade itong USD CAD. So, dito sa 5-minute time frame, dito ako nakakita ng structure. So, malinaw na. Actually, naglalaro ako sa 5 or 15-minute structure. So, dito, nagkaroon ng sweep. No? Itong mga lows na to, yan, na-sweep siya, na-sweep. Tapos, nagkaroon ng break of structure. Ito yung break of structure. And then, pagkatapos niya mag-break of structure, ang unang hanapin natin is yung inducement. So, dito, meron siyang inducement. Ito yung inducement. So, ang gusto natin, syempre, i-take out niya yung inducement. Tapos, gusto nating makita rin is yung supply and demand zone. So, dito meron siyang demand zone sa ilalim ng inducement. So, mas maganda or mas mataas yung confluence natin para i-trade tong um, structure na to. So, after mag-top nung price dun sa demand zone, pupunta na tayo sa lower time frame which is yung 1-minute time frame. Ay, nasa na yan? Dito. Yan. So, after niya mag-top, no, dito sa may supply zone, demand zone, ang unang hahanapin natin is yung change of character. So, dito nagkaroon naman siya ng change of character. So, kunwari, wag nyo munang ano yun to. Dito muna tayo. So, dito meron siyang change of character dito. Yan. So, kung hindi nyo pa nakikita yung price dun sa right side, ito yung unang change of character kasi ito yung previous pullback sa lower time frame. Kaya lang, nakulangan pa ako kasi naghahanap ako ng is either break of structure o kaya liquidity sweep. So, nagantay pa ako, no? So, kaya ang ginawa ng market naman is bumaba siya. And then dito nagkaroon na ng sweep. Okay? So, after ng sweep, nagkaroon ulit ng another change of character kasi ito yung previous pullback. No? And then, bago ko pumasok, naghanap muna ako ng isa pang supply zone, demand zone, dito sa lower time frame. And syempre, dito nakakita tayo ng demand zone na kung saan may uh, impulsive move, no? May mga imbalance. So, dito, nag-set ako ng order dito. So, bakit dito sa may 137, 1.3703? Kasi merong spread si USD CAD. So, kung dito ako nag-set ng limit order or ng pending order, hindi yan kakagat kasi meron siyang spread. Actually, kakagat siya siguro kung na ay hindi rin pala kasi parang 0.7 yata yun. So, hindi rin, no? So, anyway, ganito kasi ako, no? Ina-adjust ko na rin para pumasok din. Siyempre, mako-compromise lang din yung risk-reward ratio, pero profit is profit pa rin, no? Yan. So, after ko pumasok dyan, inantay ko na lang na ma-hit yung TP. So, kung gusto nyo yung risk management nyo, after mag 1:1, pwede kayong mag-break even. Kaya lang, kung nag-break even kayo agad, ayun, i-break even niya kayo. Tapos, ang mangyayari, ah, kunin niya yung TP, yung take profit zone. Okay, so yun lang mga bossing.